Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Mark, isang ordinaryong manggagawa sa isang purinarya. Araw-araw kong tungkulin na maghanda ng mga katawan ng pumanaw. Hugasan, bihisan, at ihanda para sa kanilang huling paglalakbay. Para sa karamihan, nakakatakot ang trabaho ko. Pero sa akin, ito'y naging bahagi na ng normal na buhay. Sanay na ako sa lamig ng silid, sa amoy ng formalin, at sa katahimikan ng gabi habang abala ako sa aking gawain. Ngunit may isang karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Isang gabi na muntik nang huminto ang tibok ng puso ko sa takot. Isang hapon, nakatanggap kami ng tawag mula sa isang baryo. Kailangang kunin ang bangkay ng isang lalaking matagal nang may sakit. Ayon sa pamilya, mahigit 12 oras na itong walang malay at wala ng pulso. Payat na payat, halos butot balat. Kasama ang aking mga katrabaho, agad kaming nagtungo roon. Pagdating namin, sinalubong kami ng iyakan. Sa madilim na silid, sa ilalim na mahina at kumikislap na ilaw ng lampara. Nakahiga ang lalaki sa banig, nakapikit. Payapang animoy natutulog. Nang aking silipin, malamig na ang kanyang balat at wala na ring pulso. Kumpirmado namin wala na siya. Dinala namin agad ng katawan pabalik sa purinarya. Sinimulan ko ang nakasanayang proseso. Inayos ko ang mesa, inalabas ang mga gamit, scalpel, syringe, karayom, at ang pote ng formalin. Isinampa namin ang katawan sa stainless table. Tahimik ang paligid. Tanging ugong ng electric fan ang maririnig. Sanay na ako sa ganitong eksena. Ngunit ng gabing iyon, may kakaibang naganap. Habang hinuhugasan ko ang katawan, tila may bahid ng init pa ito. Napailing ako. Iniisip na baka kuni-kuni lang. Pagod na siguro. Pero nang muli kong hawakan ang pulso, nananatiling wala akong maramdaman. Kaya ipinagpatuloy ko ang trabaho. Dumating ang oras ng pag-iimbalsamo. Kinuha ko ang malaking karayom at dahang-dahang itinusok sa kanyang ugat. At doon, nagsimula ang hindi ko malilimutan. Biglang gumalaw ang kanyang kamay. Para bang isang taong nasaktan. Bagya itong kumilos at napansin kong tila nanigas ang mga daliri. Halos mabitiwan kong karayom. Ramdam ko ang malamig na pawis ang tumaloy sa aking bato. Napalayo ako. Nakatitig sa katawan, nanginginig. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako. Hindi iyon imahinasyon. Kitang-kita kong kumirig siya. Parang may buhay pa. Diyos ko,
Mahina kong nasambit. Tinawag kong kasama ko. Nang pumasok siya, tinuro ko ang katawan. Ngunit sa mga sandaling iyon, payapa na ulit itong nakahiga. Animoy walang nangyari. Nang sabihin kong umilos ito, natawa lang siya. Muscle reflex lang yan, sagot niya. Pero sa loob ko, alam kong higit pa roon ang nakita ko. Pinilit kong magpatuloy. Bagamat nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang pumapasok ang formalin sa kanyang ugat, naisip ko, baka hindi pa siya patay. Baka comatose lang siya at nagpakamala lang ng pamilya. Pero paano? Mahigit 12 oras na siyang walang pulso. Imposible. O baka mali ang oras ng kanyang pagpanaw. Habang tinatapos ko ang proseso, ramdam ko may mga matang nakamasid sa akin. Ilang ulit akong tumingin sa paligid. Pero kami lang ng kasama ko ang nandun. Ang katahimikan ng silid ay lalong nagpaalala ng bigat sa dibdib ko. Pagkatapos kong binalot ang puting tela at sa mismong sandaling iyon, may malamig na hangin na dumaan sa aking tabi. Napatingin ako sa pinto. Sarado naman ito. Doon ko lalong naramdaman ang matinding kilabot. Kinagabihan, bago umuwi, dumaan ako sa chapel kung saan siya inilagak. Sa katahimikan, tanging sindin ng kandila at bulong ng dasal ng pamilya ang maririnig. Huminto ako saglit. Tinitigan ang kanyang mukha at taimtim na nagdasal para sa kanyang kaluluwa. Hanggang ngayon, paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang eksena ng yun. Ang paggalaw ng kanyang kamay matapos kong tusukin ng karayom. Buhay pa ba siya noon? O kaluluwa na ang nagpahayag ng huling sulyap bago tuluyang lumisan? Bilang isang embalmer, sanay ako sa lamig ng katahimikan ng kamatayan. Pero sa gabing iyon, natutunan ko kahit gaano kalinaw ang siyensya, may mga bagay pa rin hindi kayang ipaliwanag. May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!